Mapagpalang araw po, Sir Casper. At sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel mo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fernan, short for Fernando. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari ito mahigit dekada 90 sa lugar ng Capiz. Nang mga panahong iyon ay nagbakasyon kami ng mga magulang ko sa bahay ni Lolo Balwig at Lola Anicia. Isang hapon noon, habang nagmemeryenda kami ay napatingin ako kay Tito Miguel nang marinig ang usapan nilang dalawa ni Tito Orlan. Tungkol kasi sa kakaibang nilalang ang pinag-uusapan nila. Kaya't nagkaroon ako ng kuryosidad na pakinggan ng dalawa. Ayon pa nga ng tiyuhin kong si Tito Miguel, mukhang may nananalasa na naman raw na aswang sa karatig lugar nila. Dahil ilang umaga nang may nakikitang bangkay ng hayop sa gilid ng daan. Ayos lang sana kung simpleng pagkasawi lang ang ikinamatay ng mga hayop. Pero hindi eh. Dahil mukhang kakaibang nilalang ang pumaslang sa kaawa-awang mga hayop. Maliban kasi sa lasog-lasog na ang katawan ng mga bangkay, nawawala pa ang ilang bahagi ng mga lamang loob. At ang hinala ng ilan, aswang ang may kagagawa nun. Pambihira naman Nataon pa talaga kung kailan may piyestang gaganapin sa baryong iyon. Tsaka naman nananalasa ang lintik na aswang. Ay, nako. Puro na lang ganon. Napapalatak pang saad ni Tito Miguel, sabay iling. Oo nga ang balita ko pa nga mukhang hindi yata matutuloy ang handaan ni Paring Romel. Natatakot raw kasi siyang baka may mangyaring hindi maganda sa mga bisita niyang dadalo sa piyesta. Lalo na pagdating sa kinagabihan. Mamaya ay sila pa ang pagbintangan oras na hindi makauwi ng ligtas ang mga bisita niya. Wika naman ni Tito Orlan. Abay, mahirap talaga yon. Kasi isipin mo paano na lang kung yung mga bisitang nanggagaling sa bahay ni Romel para makikain sa handaan, dadaan pa sa ibang bahay. Tapos doon na tsempohan ng aswang at tinodas. Di damay pa ang kumpare mo. Mayari na. Iiling-iling na sagot ni Tito Miguel. Teka nga sandali. Kung ikaw ang tatanungin ko, tol, naniniwala ka ba sa mga aswang? Seryoso ang boses ni Tito Orlan nang tanungin niya ang kapatid. Walang kagatol-gatol na sumagot ng oo si Tito Miguel. Naniniwala raw siya sa aswang. Dahil nung minsang umakyat siya ng ligaw sa liblib na sityo na yon, kasama ang barkadang si Noel, kamuntikan na silang mayanggaw. Dahil ang hindi nila alam ay pamilya ng aswang pala ang bahay na inakyatan nila ng ligaw. Natandaan mo pa ba nung dalhin ako ni tatay sa albularyo para gamutin? Yun na yun, di ba? Tanong ng tiyuhin ko sa kausap. Oo. Oo nga pala, no? Natandaan ko na nga yun. Ay nako, nakakatakot pala. Sagot ni Tito Orlan. Tatawa-tawa namang sinabi ni Tito Miguel na hinding-hindi na raw umulit pang manligaw magmula ng kamuntikan na siyang mayanggaw. Kaya ka to batandang binata Natakot ka pala doon. Pang-aasar at natatawang wika ni Tito Orlan. Aba, nagsalita ang hindi gurang. Natatawang ganti ni Tito Miguel. Marami pang napagkwentuhan ang dalawang kapatid ni Papa tungkol sa aswang-aswang kuno. Hindi ko naman mapigilan ang sariling mapapailing habang pinagmamasdan sila. Sa totoo lang kasi, Sir Casper, na mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi nilang aswang o hindi. Paano ba naman kasi? Silang dalawa na nga lang ang nag-uusap, parang naglolokohan pa. Gusto ko pa sanang pakinggan ang iba pang usapan ng dalawa. Ang kaso nga lang, ay inaya naman ako ng pinsan kong si Bornok na samahan siya sa bungad ng baryo. At may bibilhin lang raw siya. Kakamot-kamot sa ulong sinamahan ko na nga si Bornok. Astig ang pangalan na Bornok. Alam ko kasi na kapag hindi ko siya sinamahan ay hindi niya ako titigilan sa pangungulit. Ano ba kasi ang pinapakinggan mo dun? At kanina ka pa panisulyap sa dalawang gurang nating tiyuhin.
Tanong niya habang naglalakad na kami papunta sa bungad ng baryo. At kasama na namin ang isa pa naming pinsang si Elmer. Saglit na tinignan ko si Bornok. Humingi ako ng pasyensya dahil hindi ko namalayan ang pagdating niya. At kanina pa pala ako kinakausap. Kanina pa kita kinakausap para ayain kang pumunta sa bungad ng baryo. Pero hindi mo naman ako pinapakinggan eh. Anya at muli akong tinanong kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. At bakit napakaseryoso ko naman raw kung makinig sa mga ito. Hindi na ako nagdalawang isip pang sabihin sa kanya ang tungkol sa pinag-uusapan ng dalawang tiyuhin namin. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa si Bornok at nagwikang hindi niya lubos akalaing may pagkatsismoso rin pala umano ako. Sumigunda naman si Elmer na natatawa at sinasabing huwag raw akong maniniwala sa mga naririnig ko tungkol sa baryong pinag-uusapan ng mga tiyuhin namin. Dahil hindi naman ito totoo. Alam mo Inson, hindi totoo ang aswang na sinasabi nila. Masyado lang talagang mapaniwalain yung dalawang tiyuhin natin sa aswang eh. Nakakangiting saad pa ni Elmer. Oo nga naman, ganon talaga ang dalawang gurang na yon. Palibhasa'y walang mga asawa, kaya walang magawa sa buhay kundi pag-usapan ng iba. Ang masama pa doon, kadalasan ay mga kababalagan ang napag-uusapan ng dalawa. Kaya wag mo lang intindihin at pansinin. Dapat mga chicks ang pinag-uusapan nila eh. Iiling-iling namang sagot sa akin ni Bornok. Naggibit balikat na lamang ako at hindi na sinabi sa kanila kung ano ang opinyon ko tungkol sa napag-uusapan ng mga tiyuhin namin. Iniba naman ng dalawa ang usapan at hindi na muling nabanggit pang tungkol sa pinag-uusapang aswang ng mga tiyuhin namin. Kinabukasan, habang nakatambay kaming dalawa ni Elmer sa bahay nila Bornok, ay lumapit ang kakilala ni Elmer at Bornok na itago niya na lamang po sa pangalang John Ray. Papalapit pa lang sa bahay ang lalaki ay malaki na ang pagkakangisi niya. Anong meron at wagas ka naman kung makangisi dyan, Mig? Tanong ni Bornok nang makalapit na ito sa amin. Mas lalong lumaki ang pagkakangisi ni John Ray na nagtanong kung libre ba raw ang oras ng dalawang pinsan ko pagsapit ng Sabado. Saglit namang nagkatinginan ng dalawa na awari ba'y nag-uusap sa pamamagitan ng mga tingin. Bakit? Ano bang mayroon sa araw na yon? Tanong ni Elmer dito. May handaan kami sa bahay. Gusto ko sanang imbitahan kayo. Nakangiting sagot niya at sinabi pang piyesta raw kasi sa nalipatang baryo nila ng pamilya niya, kaya may handaan. Maghahanda raw ang mga magulang niya bilang pagsalubong sa kapiyastahan. At dahil ang mga pinsan ko lang ang bagong kakilala niya, kung kaya't sila lamang ang naisip niyang imbitahan. Sinabi niya rin sa dalawa na isama na raw ako para naman kahit papano ay may mga bisita sila. Kayo lang ang bisita namin tsaka yung mga kaanak ni nanay na nakatira lang sa Karatig Burok. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Saad pa ni John Ray. At sinabi niya pa na kung gusto namin ay ihahatid niya kami pauwi sa baryo namin matapos ang kainan. Hindi na no, kahit wag mo na kaming ihatid. Nga pala, saang baryo nga uli kayo lumipat ang pamilya mo? Tanong ni Bornok kay John Ray. Mabilis na binanggit ni John Ray ang baryo kung saan lumipat ang pamilya niya. Matapos ngang banggitin niya iyon, ay saglit na nagkatinginan kaming magpinsan bago muling ibalik ang tingin kay John Ray. Malaki ang pagkakangising nagtanong si Elmer kung may mga nagagandahan bang dalaga sa baryong nalipatan niya. Mabilis namang sumagot ang kausap ng pinsan ko at nagwika na kung dalaga lang raw ang pag-uusapan, maraming nagtitiktok, di joke lang. Abay wag raw kaming mag-alala dahil may mga pinsan siyang naggagandahang dadalaw rin sa bahay nila. Tiyak hindi kami mabuboryo oras na dumalo kami. Ayun, sige, sama ako dyan. Nakangising tora ni Elmer. Sabay kumbinsi sa akin na sumama na rin sa kanilang dalawa ni Bornok. Nagdadalawang isip naman ako kung papayag ba ako o hindi sa paanyaya ni Elmer
Ngunit katagalan nga ay napapayag na rin ako ni Elmer na sumama sa kanilang dalawa ni Bornok. Natawa naman si John Ray matapos paunlakan ang paanyaya ng pinsan ko. Matapos mag-usap ay nagpaalam na rin si John Ray sa amin. May pupuntahan pa raw kasi siya. Magkita-kita na lang raw kami sa bungad ng baryo nila sa pagsapit ng Sabado. Nang mawala na sa paningin namin si John Ray, ay tinanong ko kaagad ang dalawa kung sigurado ba silang sisipot kami sa paanyaya ng kakilala nila. Agara namang tumango si Bornok at sinabing matagal na siyang hindi nakadalo sa mga piyesta. Kaya gusto niyang pumunta sa bahay ni John Ray at makatikim ng lutong ulam sa piyestahan. Sumigonda naman si Elmer at nagwikang kaya niya ron gustong pumunta o dumalo sa piyesta. Yun ay dahil sa nasasabik na siyang makatikim ulit ng libreng alak. Tsaka marami raw mga chika babes sa pupuntahan namin. Kaya dapat lang ay pormadong-pormado kami para bago makauwi ay makabingwit na umano kami ng dalaga. Langya, naisip mo pa talaga yun? Bulalas ko. Aba oo, hindi naman pwedeng pupunta lang tayo sa wala eh. Sagot na Elmer. Napalatak na lang ako at biniro pa ang dalawa at sinabihang madali lang talaga silang mahawaan ng pagiging aswang o kaya naman ay malaso na mga mandadaw-daw dahil sa katakawan. Ano yung mandadaw-daw? Tumawa lang naman ang dalawa at hindi siniseryoso ang sinabi ko. Sandali nga lang, huwag mong sabihin sa amin na natatakot ka ha. Alam mo insan, ako na nga ang nagsasabi sa iyong hindi totoo ang aswang na sinasabi nilang namiminsala sa baryo. Kung saan nakatira si paring John Ray. Kalokohan lang ang mga yun. Pangungumbinsi pa ni Bornok, sabay hagalpak ng tawa. Para naman hindi na matuon sa akin ang atensyon ng dalawang mokong at hindi nila ako paulanan ng biro, sinabi ko na lamang sa kanilang hindi ako natatakot at mas lalong hindi ako naniniwala. Walang katuturan ang usap-usapan tungkol sa baryong napapabalitaang may aswang, kaya tumigil na sila sa pang-aasar. Buti na lang at nakinig naman ang dalawa at hindi na ako inasar pa ng inasar. Nga pala insan, sumama ka sa amin sa susunod na araw ha. Wala nang bawian yan. Usapan na natin yun ha. Paalala muli sa akin ni Bornok nang makabalik na kami sa bahay. Oo na, huwag kang mag-alala. Marunong akong tumupad sa usapan. Tugon ko at hiniritan sila. Hindi ko lang alam kung papayagan ba ako ni Mama na sumama sa kanilang dumalo sa piyesta. Lalo na't panay ang kwento ni Tito Miguel tungkol sa aswang na usap-usapan sa Karatig Baryo. Naku, daloko na. Kung bakit ba naman kasi napakadaldal ng tsuhin nating iyon eh. Napapalatak pang nasapo ni Elmer ang noo. Sumigon daw naman si Bornok at nagwikang kung bakit sa dinami-raming pwedeng kadaldalan ng tsuhin namin ay talagang ang aking ina pa. Pwede namang ang papa ko ang kakwentuhan ni Tito Miguel tungkol sa kalokohang aswang-aswang na yon. Oo nga no, alam naman natin kung gaano kahirap kumbinsihin ang tsahin nating iyon. Mapapayag lang. Langya naman talaga oh. Turan pa ni Elmer. Natawa na lamang ako sa narinig na reklamo ng dalawa. Sa nakikita ko ay mas problemado pa ang dalawa kung paanong kumbinsihin ang aking ina. Mapapayag lang na sumama ako sa kanila kaysa sa akin mga kaswang. O siya. Huwag na kayong mamroblema. Ako na ang bahalang kumumbinsi kay Mama. Napayagan akong sumama sa inyo sa Sabado. Wika ko sa dalawa. Ilang minuto pang nagkwentuhan kami at nagpaplano kung anong oras pupunta sa bahay ni John Ray. Nagsiuwian na lang ang dalawa sa kanilang bahay nung dumating na si Mama at si Lola galing sa palengke. Sa pagdaan ng araw at habang papalapit na nga ang piyesta sa Karatig Baryo, ay mas lalong dumarami na ang mga nagkandamatay na mga alagang hayop sa Karatig Baryo na yun, Sir Casper. Nasagap ko ang balitang iyon mula kay Tito Miguel. At ayon pa sa kanya, ang hinala nga ng karamihan
ay baka bagong salta raw ang aswang na pinaghihinalaan ng ilan sa mga nakatira doon. Hanggang sa hindi ko namalayan, noong sumapit na nga ang araw ng usapan naming magpinsan, ay nagbihis na ako at nagpaalam na sa aking ina. Sinabi ko sa kanyang may pupuntahan kaming magpinsan, kaya sana ipayagan niya ako. Sa totoo lang kasi mga kaaswang, siguro matatawa kayo. Kahit binata na ako noon, ay mahigpit pa rin si nanay. Kahit sabihin na nating lalaki ako. Ay iba talaga si nanay. Kapag hindi papayag ay wala akong magagawa. At yun nga, sandali akong tinignan ni mama bago ibanilig ang tingin sa ginagawa. Tapos ay nagtanong kung saang baryo kami pupunta ng mga pinsan ko. Pormadong-pormado umanaw ako at mukhang hindi lang basta gala ang sadya ko sa pupuntahan. Binanggit ko nga sa kanya kung saang baryo kami pupunta nila Bornok. Sinabi ko ring piyesta doon at naimbitahan sina Bornok at Elmer ng kakilala nilang naninirahan sa baryong iyon. Ngunit matapos marinig ng aking ina ang baryong nabanggit ko, ay agarang napakunot ang noo niya at nagwika ng, Teka lang, Fernan. Hindi ba delikado ang baryong iyon? Aba, anong nakain mo at pupunta ka sa lugar na yun, ha? Hindi mo ba alam na halos balita na sa buong lugar na may aswang na namiminsala roon? Isa pa, paano na lang kung mayari kayong magpinsan doon? Mahabang wika niya at nakataas na naman ang kabilang kilay. Nahalatang nagtataray na naman kasabay ng paninirmon. Napakamot na lamang ako sa ulo at hindi na nakasingit pa. Paano ba naman kasi mga kaswang? Hindi pa man ako pinayagan ni mama ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. Kesyo mahawaan ako ng pagiging aswang o baka naman lasunin ako ng hindi namamalayan sa bahay na pupuntahan namin. O kaya ay biglang may humarang na aswang sa daan pa uwi. Ano na lang raw ang gagawin naming magpinsan, oras na mangyari ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi ko maiwasang mapalatak ng mahina sa tenora ng aking ina. Napapailing na lamang ako na natatawa. Palagay ko kasi ay paslit pa yata ang turing sa akin ng aking ina. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago sinabi sa kanya na kahit kailan ay hindi mangyayari ang mga sinasabi niya. Kaako malabo pa sa baha na mangyayari ang mga iyon. Itaga niya pa sa bato, masisira ang itak mo. Tsaka malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Anang ko pa. Umayos ka, Fernan. Nagbakasyon tayo rito para magsaya, hindi para maghanap ng problema. Hindi ka sasama sa dalawang mokong mong pinsan. Manatili ka dito sa bahay ng lola mo. Tapos ang usapan. Masungit niyang saad. Naman, minsan lang naman to. Ngayon lang ako inaya ng mga pinsan kong mamasyal. Ayaw mo naman akong payagan. Pagmamaktol ko. Inirapan ako ng aking ina, Sir Casper, at hindi na pinansin pa. Sige pa rin naman ang ginawa kong pagsuyo sa kanya, payagan lang ako. Kaya hinalikan ko na sa kilikili. At dahil sa ginawa kong panunuyo at kung ano-anong bagay ang mga inirarason ko, nakita ko mas lalo lamang nang gagalaiti sa galit si Mama, Sir Casper. Kulang na lang ay pumutok ang litid niya sa leeg dahil sa walang tigil na kakatalak. Naman, payagan niyo na po ako, kahit ngayon lang po. Pakiusap ko at sinabihan siyang huwag nang magtatatalak pa. Dahil masakit sa tenga ang boses niya at nakakahiya sa mga magkakarinig. Abay, natural lang na magtatatalak ako dito. Dahil kargo kita kung ano man ang mangyari sa iyo sa pupuntahan mo. Tandaan mo, dayo ka lang dito at hindi ka kilala ng mga tao. Kaya umayos kang bata ka. Nanlalaki ang mga matang tura ng aking ina hanggang sa biglang sumingit si Lolo. Oh, anong meron? At bakit parang nagtatalo na naman kayong mag-ina? Nasa labas pa lang ako ng bahay, rinig ko na naman ang matinis na boses ng mama mo, apo. Tsaka bakit binanggit nyo ang baryong pinag-uusapan ng karamihan ngayon? Untag ni Lolo Baluig na halos sabay pa naming ikinilingon ni Mama ang kinaroroonan nito. Kasi itong apo mo, tay, pupunta raw siya kasama ang dalawang pinsan niyang sina Bornok at Elmer sa baryong iyon.
Inis na sagot ng aking ina kay Lolo Balwig. Napagpasyan kong si Lolo Balwig ang harapin ko. Nagpaalam ako ritong payagan akong dumalo sa piyesta sa Karatig Baryo. Ginamitan ko pa ng taktikang paglalambing ang abuelo ko, Sir Casper. Mapapayag lang ako at kakampihan niya. Saglit lang naman po kami doon, Lo. Hindi naman po kami magtatagal roon. Uuwi rin ako kaagad. Gusto ko talaga makikita kung gaano kasaya ang piyesta sa baryong iyon eh. Ani ko pa kay Lolo Balwig. Huwag ka na ngang pumunta doon, Fernan. Delikado nga ang baryong iyon. Bakit ba ang kulit mo? Mariing tutol pa sa akin ni Mama. Nakaramdam ako ng kagalakan nang marinig kong sinabihan ni Lolo Balwig ang aking ina na payagan na raw akong dumalo sa piyesta. Dahil noon lang naman raw kami nagsama-sama uling magpipinsang mamasyal. Muling tumutol naman si Mama at sinabi niya ang mga maaaring mangyari oras na pupunta kami sa baryong iyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Walang mangyayaring masama sa pupuntahan nila. Tugon ni Lolo Balwig. Dahil si Lolo na ang nagsabi, Sir Casper, wala na ngang nagawa pa ang aking ina, kundi ang sumang-ayon ito. Hindi nagtagal ay dumating na sina Elmer at Bornok. Kabado pa ang dalawa sa pag-aakalang hindi ako pinayagan ng aking ina. Hindi naman talaga ako pinayagan. Sinabi ko naman sa kanila na si Lolo Balwig ang nagkumbinsi sa aking inang payagan ako. Nabuhayan sila ng loob at agaran na nga kaming nagpaalam na at umalis na. Baka raw kasi kapag magtagal pa kami ay magbago na naman ang isipan ni Mama at pigilan kaming umalis. Sayang kung hindi tayo magkakapunta roon. Napag-alaman ko pa naman mula kay John Ray na pupunta rin daw ang pinsan niyang si Roseanne. Naku insan, sinasabi ko sa iyo, oras na makita mong dalagang iyon, tiyak titibok lahat ng pwedeng tumibok sa katawan mo. Nakakangising saad pa ni Bornok at talagang nakataas na upa. Baliw, sira ulo ka talaga. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa kukote mo. Napapailing kong saad. Nagbiruan pa ang dalawa at nagwikang kung sino raw ang unang papansinin ng dalaga kapag naroroon na kami sa pupuntahan ay siyang manliligaw dito. Nako, ikis na kayong dalawa sa akin. Siguradong sigurado nang ako ang papansinin ng dalaga dahil sa taglay na kagapuhan ko oh. Kaya kayong dalawa, magtigil na kayo sa kahibangan nyo, di ba? Taas noong saad pa ni Bornok. Natatawang binanata naman ng panlalait ni Elmer ang pinsan naming nagmamayabang sa angking kagapuhan nito. Dahil sa laitan at biruan, Sir Casper, ay hindi namin naramdam ang isang oras na ginagawang paglalakad papunta sa baryong may ginaganap na piyesta. Pagkaratingan namin sa baryong may ginaganap na piyesta, hindi kami nahirapang hanapin si John Ray. Inabangan kasi kami nito sa bungad ng baryo kasama ang napakagandang dalaga. Paglapit namin ay ako ang unang pinansin ng dalaga. Dahilan para mapangiwi ang dalawa at natuto pa ni Bornok ang ulo niya. Sabay tapik-tapik sa dibdib. Naaakalain mong totoong nasasaktan talaga siya. Aray ko naman ang sakit. Rinig ko pang wika niya nang ipakilala sa akin ni John Ray ang kasama niya. Napagalaman kong siya ang dalagang si Roseanne na nabanggit ni Bornok noong nakaraan. Langya naman oh, dapat ako ang unang pinansin mo. Singit ni Bornok at siya na ang nagkusang nagpakilala sa dalaga. Unang tingin ko pa lang kay Roseanne, Sir Casper, ay hindi ko maiwasan ng humanga. Tama nga ang pinsan kong si Bornok. Maganda at malaporselana ang balat ng dalaga. Balingkinitan pa ang katawan at parang isa siyang modelo kung maglakad. Tuloy ay parang nanliliit akong kausapin siya. Si Bornok naman ay sige pa rin ang papansin sa dalaga. Hinahatak naman siya ni Elmer at sinabihang hayaan na raw kaming dalawa ni Roseanne ang mag-usap habang naglalakad papunta sa bahay nila John Ray. Tanggapin mo na lang kasing talo ka na. Aminin mo man sa sarili mo o hindi, mas gwapo ang pinsan nating si Manila Boy kaysa sayo. Mahinang wika ni Elmer
at napapailing pang natatawa at inaasar pa si Bornok. Alam kong naririnig ng dalaga ang ginagawang pang-aasar ni Elmer sa pinsan namin. Napansin ko kasi ngemeng napapangiti ito habang nakatuon ang pansin sa nilalakaran namin. Kahit na hindi pa rin tumigil sa pagpapapansin si Bornok, ay hindi siya gaanong pinapansin ng dalaga. Ako naman kahit na medyo nahihiya pang makipag-usap sa dalaga, tumutugon naman ako kapag may itinatanong siya sa akin. O kaya ay kapag ako na ang kinakausap niya. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaaswang, sa kauna-unahang pagkakataon, ay grabe ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling kasabayan kong maglakad ang dalaga. Lalo na sa tuwing napapatingin siya sa akin, kasabay ng mga matatamis ng ngiti sa labi. Minsan tuloy ay nauutal-utal akong magsalita kapag tinatanong niya. Ganun pa man, bilang lalaki ay pinilit kong ikalma ang sarili at hindi pinapahalata ang tunay na nararamdaman ko para sa dalaga. Pakiwari ko kasi ay na love at first sight ako nang makita ko ang dalaga. Para akong bumalik sa pagkabata at nakasama ang babaeng lihim kong hinahangaan. Sa katagalan ng pag-uusap namin ay napag-alaman kong galing din pala ng Maynila ang dalaga. Kaya tuwid ito kung mananagalog. Katulad ko ay nagbakasyon lang rin siya kasama ng mga magulang niya. Naglakas loob na akong tanungin ng dalaga kung saan siya sa Maynila nakatira. Baka kasi kapag may libre akong oras, ay dadalaw ako kapag nakabalik na kami sa Maynila. Bilat sang ina naman wala na talaga ako. Parehas ba naman kayong taga Maynila? Ano na lang ang habol ko kapag pareho na kayong bumalik sa Maynila? Natatawa pero halata sa boses ni Bornok ang bagadismayang nagsalita. Makalipas lang ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni John Ray. Bago ako pumasok sa bakuran ng bahay, ay sandali ko pang inilibot ang paningin sa paligid ng bakuran. Medyo nakaramdam ako ng kakaibang kilabot ng mapansing pawang naglalakihang puno ang mga nakapalibot sa bakuran. At may mga nakikita rin akong panakanakang ibon at paniki na dumadapo sa gilid ng bubungan. Sa tansya ko ay pasado 4:00 na ng hapon ayon. Insan, ganito ba talaga dito? Hapon pa lang yata, pero ang tahimik na. Tsaka, mga paniki ba yung nakikita kong dumapo sa gilid ng bahay? Ba't hindi sila natatakot sa mga tao? Mahinang tanong ko kay Elmer. Kami kasing dalawang nahuli sa paglalakad o papasok, Sir Casper, kasi bigla akong huminto. Gawa ng halos nakabuntot na si Bornok sa dalaga at ayaw mahiwalay. Si John rin naman ay sandaling nagpaalam sa amin. Asikasuhin niya raw muna ang hapagkainan, kung saan kami kakain bago mag-inuman. Oo, insan, tahimik talaga rito kapag magdidilim na. Tsaka sa pagkakaalam ko mula kay John Ray, nitong mga nakaraang linggo lang ay nakaugalian na ng mga tao na sa loob ng bahay na itinutuloy ang kasiyahan kapag may handaan, tulad ng mga binyag, birthday o kung anong paman. Oras na pumatak ang 5:00 ng hapon, alam mo na, umiiwas lang sila sa maaring mangyari. Tugon ni Elmer sabay kibit balikat. Di napaka-boring pala ng piyesta dito kung ganon. At saka, bakit parang wala silang kapitbahay na malapit? Wala kasi sa sentro yung bahay nila eh. Sa sentro, medyo maano doon, marami-rami mga kubo. Tugon pa ni Elmer ulit. Napatango na lamang ako habang ipinapaliwanag ni Elmer kung bakit sa bungad ng baryo lang namin nakikita ang mga taong nakatambay sa labas ng bahay. Base araw kasi sa mga ikwento sa kanya ni John Ray nitong mga nakaraang araw nang magkita sila ng hindi sinasadya. Sa dulo ng baryo kadalasan daw nananalasa ang aswang. Ni minsan ay wala pang namatay na mga alagang hayop sa bungad ng baryo. Panatag ang mga naninirahan sa bungad
At ang mga bisita nilang walang mangyayaring hindi maganda. Maliban na lamang sa mga naninirahan sa dulong baryo at kabilang na nga roon Sir Casper, ang kakilala ng mga pinsan ko. Noong tawagin na kami ni John Dre at pinapasok na sa loob ng bahay, pumasok na nga kami at kumain na nga. Matapos kumain ay dinala na kami ni John Dre sa sala at inumpisahan na ang inuman. Katabi ko sa upuan ng dalaga, kaya hindi gaanong natuon ang pansin ko sa pagkikipag-inuman. Panay rin kasi ang pagkikipag-usap niya sa akin. Hanggang sa hindi ko na malaya ng oras. Palalim na ang gabi. Mga pasado 8:00 na ng gabi noong mag-aya akong umuwi. Usapan kasi namin ni Lolo Balwig na pagpatak ng 9:00, dapat nasa bahay na kaming magpinsan. Hindi kami pwedeng lumagpas ng 10:00 dahil noong mga panahong iyon ay parang napakalalim na ng gabi kapag umabot ka sa ganong oras. At dahil din oras na baliwalain ko ang bili ni Lolo, susunduin niya kaming mag-isa sa baryo at dalhan ng garote. Langya naman pinayagan nga tayo ni Lolo pero inurasa naman. Reklamong wika pa ni Bornok at medyo tinamaan na siya ng alak. Hayaan mo na, bumalik na lang tayo dito sa susunod. Turan ko sa kanya. Ganun ba? Hatid na namin kayo. Voluntaryong saad ni John Dre. Huwag na pare, kaya pa naman naming maglakad pa uwi. Tsaka maliwanag naman ang daan dahil sa sinag ng buwan. Kaya hindi kami mahihirapan sa paglalakad. Pwera na lang dito kay Bornok. Mukhang lango na yata to sa alak eh. Sagot ko kay John Dre at nagpasalamat sa kanya. Sumabat naman si Elmer at paberong nagsabing iiwanan raw namin sa daan si Bornok kapag hindi na nito kayanin pang maglakad. Balikan na lang raw namin ito kinabukasan. Malas na lang umano kung matsyempohan ng aswang. Tiyak magagaya siya sa mga bangkay ng hayop na nakitang lasog-lasog nang nakahandusay sa gilid ng daan. Sira ulo. Mga baliw talaga itong mga pinsan ko. Ewan ko ba kung bakit naging kadugo ko pa ang mga yan eh. Nakangising humanggik-gik pang saad ni Bornok. Matapos kong ang magpaalam sa dalaga at nangakong bibisitahin siya sa bahay, kung saan siya nananatili sa mga sumunod na araw, ay kaagad na kaming naglakad ng mga pinsan ko palabas ng bakuran. Bago pa man kami tuluyang makalabas ng bakuran, ay narinig ko pang nagsabi ang dalagang mag-iingat umano kami sa pag-uwi. Ngumiti naman ako at kumaway sa dalaga at nagpaalam ulit. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad at tumapat na kami sa daan ng walang kabahayan. Bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig sa katawan. Nawari ba'y may dumaang napakalamig na hangin. Pero mabilis lang iyon, Sir Casper. Kung kaya't nanindig ang balahibo ko sa katawan. Bilisan na nating maglakad. Baka kanina pa tayo hinihintay ni Lolo. Tiyak na mapapagalitan na talaga tayo. Anong oras na Sabi ko pa sa dalawa. Nakailang hakbang pa lamang ako nang marinig kong magsalita sa Elmer. Seryoso ang boses niyang nagtanong kung may nararamdaman ba raw ba akong kakaiba sa paligid. Bakit mo naman naitanong? Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Pagkukunwari kong sagot, pero hindi ko maituwid ang salita ko dahil medyo kinakabahan ako. Gawa ng ayaw ko mataranta ang pinsan ko, Sir Casper. Dahil sa totoo lang, maging ako man, ay nakaramdam na rin ng kakaibang kilabot sa paligid. Para bang ang bagal naming naglakad nun, kahit mabilis naman ang aming lakad. Pakaramdam ko ay kanina pa'y may mga matang lihim na nagmamasid sa amin. Ano kasi insan? Kanina ko pa kasi nararamdamang parang may nakasunod sa atin eh. Ewan ko ba kung ako lang ba ang nakaramdam ng ganun o naramdaman nyo rin.
Sagot ni Elmer sa akin. Hindi na lang ako umimik at sinabihan siyang magmadali na lamang kaming maglakad. Nang sa ganun ay makarating na kaagad kami sa baryo namin. Maya-maya pa ay bigla na lang lumakas ang ugoy ng hangin at lumakas ang bawat paghampas na mga sanga ng kahoy na nasa paligid. Animoy pinaglalaruan kami ng tadhana. Hoy Bornok, tigilan mo na ngayong maglakad ng pasuray-suray dyan. Dalian na nating maglakad at mukhang hindi na magandang mangyayari. Kapag nagtagal pa tayo dito sa daang walang kabahayan, mahirap na. Kinakabahan na wika ko kay Bornok. At saka minadali ko ng maglakad. Kulang na lang ay kaladkarin ko sa Bornok. Bumilis lamang ito sa paglalakad. Pero ang loko ay naging mayabang pa. Ano bang kinakatakutan nyo? Di kung may aswang. Pag babae, alam na. Pag lalaki, suntukan na lang. Ano ba? Hindi magandang biro yon. Hindi ako nagbibiro. Ikaw kasi. May chicks ka lang kaya ka ganyan ako wala. Pag may aswang kahit aswang. Basta dalaga. Sige ne. Sige tayo. Doon ay medyo nainis na ako kay Bornok dahil wala na sa punto ang kanyang mga pinagsasabi. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla na lamang kaming napahinto sa paglalakad. Sa kadahilanang nakarinig na kami ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa taas ng kahoy na malapit sa kinatatayuan namin. Sandali akong tumingala at iginalang paningin sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ko kung saan ang galing ang sunod-sunod na pagpagaspas ng pakpak. Sandali lang. Anong nangyayari? Ano yung narinig nating pagaspas ng pakpak? Nahintakutang tanong sa akin ni Bornok at parang tinakasan siya ng kalasingan sa katawan. Oh, nasaan ang tapang mo? Hindi ko alam yon. Hindi ko alam kung saan ang galing ang ingay na yon. Parang nasa malapit lang eh. Ang mabuti pa'y bilisan na lamang nating maglakad. Kung hindi kayang maglakad, takbo na tayo. Aya ko sa dalawa. Tara na nga. Kung bakit ba naman kasi wala tayong nakikita o nakakasabayang maglakad din. Piyesta naman sana pero parang walang kabuhay-buhay ang piyestang napuntahan natin. Ano ba yun? Sigundang sagot ni Elmer. Nung akmang maglalakad na sana ako, ay nakarinig na naman kami ng malakas na huni ng wakwak. Sa pagkakataong iyon ay nilukuban ako ng kilabot sa katawan. Nawala ang tama ng alak sa aking katawan. Hanggang sa walang ano-ano, sa paglingon namin sa pinanggalingan sa Casper, ay nakakita na kami ng malaking pusang itim na parang nagbabaga ang mga mata at nanlilisik. Nakanganga pa iyon at walang humpay ang pagtulo ng laway habang umaangil paharap sa amin. Ganito ang pag-angil niya at hindi ko makakalimutan. Kung susamahin ay hindi yun tunog ng pusa. Para bang kung anong halimaw na gigil na madakma kami. Nung akmang susuguri na kami ng nilalang, ay mabilis pa sa 4:00 kumaripas na kami ng takbo. Habang tumatakbo kami, ay nagsisigaw na kami humihingi ng tulong. Subalit batid kong walang makakatulong sa amin na mga oras na yon. Dahil sa malayo pa ang kasunod na bahay. Kaya naman madaling-madali na kaming tumakbo. At habang tumatakbo, ay ramdam na ramdam namin ang malakas na hanging nagmumula sa paggaspas ng pakpak. At sa pagdaan ng ilang sandali, ay halos nangangatog na ang mga tuhod ko. At pakiramdam ko, kapag nagtagal pa ang ganong sitwasyon namin, ay baka hindi ko na makayanan pang tumakbo.
Ito na nga bang sinasabi ko? Aswang na ang humahabol sa atin. Bilisan nyo nang tumakbo. Sigaw ni Bornok matapos tumakbo ng matulin. Anong sinasabi mo? Wala ka namang sinasabi, Gonggong. Hampasin kita dyan eh. Ang yabang mo pa kanina. Sige, harapin mo. Sagot ni Elmer at pilit na hinahabol si Bornok. Na nung mga oras na yon, ay hindi namin alam na naihina pala sa pantalon si Bornok. Maya-maya pa ay nang hilakbot na lamang ako nang sa pakiramdam ko ay parang malapit na kaming maabutan ng nilalang. Mabuti na lamang ay nakapako sa bulsa ang asing ibinigay ni Lolo Balweg. Naalala ko pang ayaw ko sanang dalhin ang asin na iyon. Dahil ano naman ang gagawin ko roon at saan ko gagamitin. Kumakain din naman kami ng mangga noon pero walang asin-asin. Hindi katulad ngayon na napakahinang mga nilalang. Kailangan pa ng sausawan. Hindi na ako nagagsaya pa ng panahon at mabilis ko nang kinuha sa bulsa ang asin. Tsaka binutasan ng plastic pagkatapos ay walang sabi-sabing itinapon ko sa nilalang ang asin na humahabol sa amin. Pagkatapos nito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo namin. Narinig naming umatungal lang malakas ang nilalang hanggang sa hindi nagtagal ay nakarating na kami sa mga kabahayan. Nung marinig ng mga tao ang pagsisigaw namin, ay kaagad na naglabasa ng mga ito at agarang sinalubong kami. Hindi na kami nagaksaya pa at kaagad nang itinuro sa likuran namin ang nilalang na humahabol sa amin. Subalit nung paglingon namin, ay wala na ang nilalang na humahabol. Dahil sa nangyari ay nagboluntaryong ihatid kami ng ilan sa mga kalalakihang nakakita sa amin. Pumayag naman kaming ihatid. Pero nakiusap si Bornok na kung pwede ay sa bungad ng baryo lamang kaming ihatid. Matapos ngang maihatid at naglakad na kami pauwi sa bahay ni Lolo Balweg, ay napagkasunduan naming ilihim na lang ang mga pangyayaring iyon. Dahil tiyak na hindi na ulit kami papayagan ni Lolo Balweg. Oras na malaman ng nangyari. Isa pa, mayayari ako sa aking ina kapag nalaman niya iyon. Pagkatapos ng kababalagan na yon, ay tawanan naman ang nangyari. Kaya kahit papano ay medyo napawi ang nararamdaman naming takot. Dahil noong naamoy kong mapanghina si Bornok, ay tsaka namin nalaman na naihina pala ito sa salawal. Kaya naman dali-dali siyang nagbihis agad. Magmula rin nang mangyari ang kababalagang iyon sa Casper, ay hindi na ako umulit pang bumalik sa baryong iyon. Tungkol naman kay Roseanne ay nawala na ako ng gana. Subalit ang kakilala naming si Jondre ay pumupunta-punta pa rin naman sa baryo namin. Hanggang sa nakabalik na kami ng Maynila ni Mama at Papa, hindi na kami nagkita pa muli ni Roseanne. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat palagi, mga kaaswang.